Kasi alam niyo po, Lola Gets, sa katotohanan po, kapag ka ikaw ay merong budhing makadiyos talaga, hindi po pwedeng hindi ka mag-exit. Dahil nakikita mong ganyan yung sistema. Kaya, alam niyo po ba, Lola Gets, na meron pong mga KNP ngayon na closet? Ay, KNP po. Opo. At merong mga district servant na closet? Ay, sana ilabas na nila. Hindi po kasi ganun kadali eh. Kagaya po Bago. noong kalagayan ni Brad Ace. Matagal po kami nag-uusap. At pagka tumawag po siya, nag-chat po siya, nagbibigay po ako talaga ng panahon. Kaya lang, nandun po kasi yung paniniwala natin na itinanim nila sa pagkatao natin Oo nga na po. ito lang ang iglesia na totoo. Hindi, eto nga Brad Badong. Oh, eto si Ace. Hindi naman, wala namang isinusuweldo dyan, di ba? Hindi siya sumusweldo. Alam kong hindi siya sumusweldo. Opo, meron pong Pero, mga sumusweldong workers, meron din pong walang pero sweldong siya workers. po, alam ko wala siyang sweldo eh. Pareho po kami. Wala po akong hindi po ako Ngayon po, tumatanggap ang ng allowance. po, si Brad Ace wala namang diyang sinusweldo. Pero hindi makalabas-labas. Nag-iisip pa siya kung paano siya lalabas o nilalabanan niya talaga. Eh, ito pa kaya makakalabas pa kaya itong sinasabi mo sa akin na mga closet. Lalabas kaya yan? Eh, may tinatanggilik yan? Yun po yung yun po yung tignan po natin. Kaya nga sinasabi ko, may tinatangkilik na sila ngayon. Paano pa sila makakalabas? Paano yan? Sana wag na lang Nag-share sa nilang inyo yung mga kapatid na closet na KNP. Dinidare Meron po ako, kayo ni meron po akong kaibigan, KNP, kaibigan ko yun dahil pinupuntahan ako nun sa bahay, doon ako dinodoktrinahan, sa amin sa Tondo. Naging kaibigan ko siya. Eh, ngayon nawalan ako ng wala na akong kasi inirereklamo sa akin ng mga kapatid na meron akong kakilala sa Australia na sobra daw. Nawala yung nawala yung simpatya ko sa kanya. Ay, hindi po yun kasama sa sa mga closet. Ayun ang dilulo. Hindi po Ang siya laki. dinulo. Isa po Ang siya sa laki. promotor ng korupsyon. Ayun nga, yun isa sa mga promotor kasi yan dalawang, ewan ko ba, pero ang sinasabi ng kapatid sa akin, sobra ng pagpapahirap daw sa kanila. Totoo po yan. Sobra po ang pagpapahirap na ginagawa. Nag-umpisa po yan sa Middle East. Tapos nalipat po yung isa sa Australia. Naku, matindi po yung nila. Kaya ilan na po ba yung mga So, para po sa kaalaman ng mga kapatid, yung pong diakono ng Sydney, Australia, exit na po yon si Brad Fernan Alba. Shout out po kay Brad Fernan Alba. Salamat sa Diyos. Ina Alba na sekretary. Salamat po sa Diyos at naliwanagan na rin sila. Opo, at Meron din po rito, bagong-bago lang po, isang pamilya. Ewan ko kung nakarating na sa iyo kung sinabi na ni Brad Ace. Ano pong apelido? Ay, huwag na. M. Mendoza. Nakausap ko na po yun. Umakyat po sa live ko. Pamilya po? Opo. Ay, kailan? Ilang linggo lang sila nagpaalam. 2 days ago. 2 days. Ay, salamat. Ayun nga po. Ayun. Nako, pilay na pilay ang pagkakaalam ko Pilay na pilay ang North ngayon. Kasi yun ang maintenance namin. Yari sila. Ang asawa niya, treasurer, presidente ng Mothers Club, tapos maintenance, lahat. Pilay na pilay sila ngayon. Ewan ko kung ano gagawin nila. Pero nagpapasalamat ako, lumiwanag ang kanilang mga kaisipan na para talikuran na yan. Tsaka yun po kaya yun po hangang-hanga ako sa mag-asawa na yun dahil ang dami nag-i-interrogate doon na i-block si Brad Ace. Nanindigan siya na hindi ko pwedeng i-block. Family friend namin yan at saka kaibigan ko yan. Walang ginawang masama sa akin.
Pinanindigan niya po yun. Mm. Meron Kahit po, siya, marami pong mga kapatid na merong paninindigan. kaya Actually, nga po, may yung pong panindigan. merong kapatid sa Florida yata yun, or nakalimutan ko po kung anong lokal. Merong sinabihan yung manggagawa na ano na i-block, wag na kausapin yung kapatid dahil nag-exit na. Ang sabi nung kapatid na sinabihang i-block yung kapatid na nag-exit, hindi ko po siya pwedeng i-block dahil yun po yung tumulong sa akin nung bago pa lang po kami dito sa USA. Tapos nag-exit siya, ibablock ko. Hindi po yan pag-ibig na turo ni Kristo. At saka anong kaugnayan po nung pag-exit ng isang tao sa pagkakaibigan ninyo? Correct. Ano po ang kaugnayan nun? Yun ang tinatanong ko. Ano ba kaugnayan namin na magkaibigan kami? Lumabas ako kapag magkaibigan kayo, nagkakaintindihan kayo na, sige, lumabas ka na. Nirespeto ko kung anong dahilan mo kung bakit ka lumabas. Ganun ang magkaibigan. Mm-hmm. Nirerespeto mo Alam ko. niyo po ba ang dahilan bakit po pinapa-block po nila? Para wag nang maakay. Para hindi na po maitawid yung katotohanan na Kaya nga po, kanila. yun ang iniingatan nila, yung naging experience mo diyan sa loob, masabi mo sa kanya, matauhan din yung tao. Correct. Kasi po, pinangangalagaan po nila yung kanilang bulsa at kanilang tiyan. Yun ang kauna-unahan talaga po. Opo. Na talagang yun ang kauna-unahang dahilan. Well, Pero, hindi naman po lahat ng manggagawa kasi meron po mga manggagawa na lang po na nabubulagan pa. Hindi naman po sila nakikinabang eh. Merong mga manggagawa hindi naman po nakikinabang. Tignan niyo po, sabi niyo nga po, yung pong anak niyo si Brad Ace, hindi naman siya sumusweldo sa pagiging manggagawa eh. Pero nahirapan siya sa pag-exit. nga po, wala naman siyang hinihintay na biyaya doon. Opo. Actually, kami pa nga po yung dihado. Kung sa Kaya nga, totoo lang po. maggastos pa. Lalo-lalo na pagka minsan ang abulo yan hindi sumapat yata sa nila. Ang sisisihin pa yung manggagawa, bakit ganyan lang yung abulo yan nyo? Ano ba, pipilitin mo ba yung kapatid? Bakit mapipilit mo ba yun kung hanggang dun lang? Kaya nga po yung po kasi... Isisisi nila yun sa manggagawang nakadistino. Doon nila Opo. isinisi, bakit ganyan ang abulo yan? Actually, Pero may mga kapatid po na nagsabi sa akin. Meron po akong mga kapatid na nagsabi sa akin na sila raw talaga tamad na tamad ng mag-abuloy. Mm-hmm. Pero daw, sinabi talaga sa akin yun, Brad. Pero pag si Brad Ace daw ang nakadistino, willing na willing silang magbigay dahil alam nila na yung ibinibigay nila worth na maging ni Ace na sabi, nung ako dumistino, ibig sabihin, maraming nag-abuloy. Pero, kaya nga lang daw sila nag-aabuloy pag si Brad Ace ang nakadistino. Pero daw talaga daw silang tinatamad na raw silang mag-abuloy. Ang naging sistema po kasi Lola Get sa ibang mga lokal, mga division distrito, paano po sila pagalingan sila sa pagkolekta ng pera. Meron po kasi akong mga naabutang mga lokal ganyan eh. Nahihirapan na yung mga kapatid. Tapos itong mga manggagawa pa rin sila. Sige pa rin sila na sige. Pati yung mga kapatid na pasaway tinatanggapan nila ng tulong. Ganun nga samantalang sinabi ni Brad Ellie nun pagka yung sa loob-loob mo parang nahihirapan ka, wag kang mag-aabuloy. Pero ngayon iba na nga binago na nga saan galing yan? Mag-abuloy ka. Tsaka ito pa po yung isang gusto ko pang linawin sa inyo, Brad. Ito talaga yung nag-uumigting sa kalooban ko. Na nung nalaman nila yung namumuno dito sa Amerika, yung pinakamataas dito sa Amerika na nakadistino. Alam niyo na kung sino yung pinakamataas. Opo, si Josel Malyari. Ako, inalanan mo pa, baka ako madimanda. Ako po nagpangalan. Ayun.
Nagsumbong si Brad Ace na merong mag-asawang ginagamit ang abuluyan at saka ang credit card ng mga kapatid. Opo. Sinumbong ni Brad Ace, bakit hindi man lang nasuspindi o hindi man lang pinagalitan o hindi man lang, ang ginawa, tinakpan nila yun. Tinakpan nila yung bayad ng credit card, pinagtakpan nila, binayaran nila. Ba't wala niyong kaming nakitang aksyon na para, Alam niyo po ba kung ano po, saan po nila kinuha yung perang pinagtakip? Sa abulo yan ng isang lokal. nako, meron nga silang isang lokal dito na hinihingan, ang ginawa nila, hindi nila binigay eh. Mm. Hindi nila binigay yung kanila, bakit nila ipantatakip yung abuluyan dito sa amin? Kasi marami, may mga lokal na rin ditong, hindi lang itong LA, tatlo yata rito ang lokal. Eh, ba't ko ibibigay sa kanila, sabi nung treasurer? Hindi silang silang nagbigay dun sa, ay, hindi naman utang yun eh, talagang kinuha eh. Sabi Mhm. Isipin mo ba yun? Nung isinumbungan ni Brad Ace, si Brad Ace pa masama. Mhm. Yun ang sinasama ng loob ko, Brad eh. Bakit nung isinumbong niya siya pa naging masama? Sa Mhm. mga paningin ng mga kapatid na ayaw lumabas. Si Brad Ace lumaban. Sino ba lumaban? Hindi ba yung nanggagamit ng abulo yan? Correct. Alam ko ang abulo yan, sagrado yan eh. Sagrado yung abulo yan dahil pinaghihirapan ng mga kapatid yan. Bakit nung nagsumbong si Brad Ace, sasabihin pa nilang si Brad Ace maiimpyerno. Sino maiimpyerno yung gumamit ng abulo yan? O itong nagsusumbong? Totoo po yan. Anong salita ng mga kapatid na, ang salita po ng mga Pag kapatid, sila. Brad A, sabi, ba't hindi ka na lang magpadaya? Paano naman yung isinumbong niyan? Di ba pwede magpadaya rin yun? Correct. Puro na lang ikaw nang nagpapadaya. Totoo, tama. Di ba? Bagkus yun din po ang sinabi sa akin nung ako galit na yung tinanggal nga ako sa kitchen, naiinis ako nun dahil nga nagsusumbong ako doon sa kapatid, magpadaya ka na lang kapatid. Ba't ka ganun? Parang isa lang yung nagpapadaya. Di ba ang utos sa ating lahat, tayong lahat magpadaya, magdalahan ng pasanin ng isa't isa. Yan ang utos sa atin. Asan yung pinasa nila doon? Ba't sa akin lahat nila pinapasaan, ako lang yung nagpadaya? At Yung iba saka po, nakatwiran ba yun? Lola Gets, bakit kakatwa, kayo po ang nagpapakain ng Libre. Yun po yung nakakapagtaka po doon. Ang ano po pala nila, modus, para hindi mabawasan yung mga sales nila o benta. Kaya kapag ako po yung nagpatuloy na magpakain ng walang bayad, hindi mabibili daw yung kanilang tinda. Yun po ang sinabi ng Diaconesa. Mali. May pag-ibig ba doon? Ito pa po isa, Brad, yung kasama kong nagluluto, parang anak-anakan ko na rin yun eh. Bagong dating kasi yung galing ng Pilipinas. Opo. Nagluluto rin siya, libre din yung pinakakain niya. Tapos ang gagawin niya, pag nakapag-pack na siya, bibigyan niya ako ng 10 packs. Sabi niya, ayan sis, ibigay mo sa gusto mong bigyan. Sa gusto kong bigyan, nakamukha kong senior. Kasi hindi niya kilala yung mga senior na walang pambili o ayaw bumili. Yung mga ganon. Ako nakakakilala sa kanila. Ikaw, sisters, bahala ka na dyan. Pinagalitan siya. Nung Diaconesa. Bakit daw ako yung binibigyan? Binebenta ko naman daw. Ako, binintang nila sa akin. Parang, sabi niya, ibinigay ko yun sa kanya. Pag ibinigay ko na, wala na akong karapatan, siya na may karapatan doon. Pero totoo yun, hindi niya ibinebenta yun, ibinibigay niya doon sa mga kaibigan niyang senior. Kaya alam ko doon na ibigay ko na yun, ba't ako pagagalitan niyo? Sabi ka, kasi binibigay mo, dapat sa amin mo binigay yung sobrang 10 na yun, hindi sa kanya, para ibebenta nila yung 10 natitira, hindi sa akin. Ako binibigay ko kasi ng libre. Biruin niyo po, no? Tapos ginawan ako ng usap, binibenta ko raw. Opo. Pera talaga yung concern nila. Talagang ang concern ngayon, hindi na yung kaluluwa, Brad. Ang concern ngayon talaga yung pera. Yun namang mga treasurer at dun sa mga lokal, gusto rin makapagsip-sip. Kaya todo, din sila post ng mga bentahe na yan para malaki maibigay nila.
Sa palagay mo kaya ganun kawalang isip ang Diyos na ganun ang ginagawa mo, maliligtas ka pa rin na wala kang kamalamalasakit sa kapatid? Siyempre, hindi po. Oh, edi ang Diyos ang nakakaalam niyan eh, na hindi ka naman, ba't magsisip-sip ka kay Daniel eh, hindi ka naman maililigtas ang kaluluwa mo niya, dapat magsip-sip ka sa Diyos. Correct. At Oh, saka gumawa ng hindi naman tayo pwedeng magsipsip sa Diyos na para baga siyang nasusuhulan. ayun nga, oh, edi kailangan, ang sabi nga ng Diyos, gumawa ka ng walang ng walang ingay. Opo. Pagka yung ginawa ng iyong kanan, huwag ipapaalam sa kaliwa. Oh, pagkatapos ngayon, doon sila magsisip-sip na hindi naman makapaglilitas. Tapos pagka ikaw medyo nagtanong, sabi ko, bakit ito si Brad Josel? Sabi ko, nagtanong ako Yung ang tagal-tagal niya kasama si Brad Ellie, hindi lang 20 taon, ngayon lang niya naintindihan yun. Kasama niya si Brad Ellie, wala siyang naintindihan. Aba, sabi sa akin nung DRRT, presidente, sabi niya, sis, huwag kang magsalita ng ganyan, baka marinig ka ng mga manggagawa, mapagalitan ka. Totoo naman Sabi ko, ba't yung sinasabi ko, 20 taon niya nakasama si Brad Ellie. Hindi niya naintindihan, ngayon lang niya naintindihan yun. Napaka-plastic. Actually, Lola Gets, marami pong mga kapatid sa buong mundo, ganyan po ang sinasabi na sa akin. Ko rin. Na napakatagal na nilang kasama si Bradley, wala silang maintindihan. Sasabihin nila, ngayon lang po namin natutunan yan. Ang ganda po, kuya. Sarap po. Sarap batukan. Ibig sabihin, ano yung kaplastikan yung halatang halata mo. Tapos ikaw na nasa loob, todo pasa lang sa'yo yun. Meron nga din kamukha ko rin, na senior din, kaibigan ko rin yun. Nagtanong din siya, bakit yan, naiinis ako dyan kay Josel, sabi niya ganun. Ba't ngayon lang niya, sinasabi niya na ngayon lang niya. Alam mo ba yung manugang niya, sinikos siya, sabi niya, ma, huwag kang maingay, kasi baka may makarinig pa sa'yo. Abi, totoo naman yung sinasabi ko kasi kami matatanda, matapang magsalita. Pagka totoo. Correct. Diba? Tama po. Totoo naman na gano'n hindi niya natutunan. Actually, alam niyo po, Lola Gets, pati nga yung kapatid mismo ni Daniel Rason, hindi na kumbinsido sa kanya Isipin mo yun, at saka yun, may sariling negosyo yun. Sabay silang nagpapayaman. Opo. Sabay sila. Tapos kasi itong yung pamilya ng Rago. Ruga po. Ay, Ruga pala apelido sobrang yaman na rin ngayon dating mga Japayuki lang kamo yun. Opo. Ngayon sabi po mga milyonarya na. Tingnan mo nga yun. Kaya maganda pa lang may anak na na babae. Maganda pala yung marami kang anak na babae, may pampuhunan ka sa Japan. Ay, nako. Nako. Yung anak ko, nung uso yung Japan pa, nung kasalukuyang usong-uso yung Japan, ang mga anak kong babae, sabi ko, binibiro ko, sabi ko, mag-Japan ka na lang kaya, anak. Alam mo, sabi nung ama, anak ko, hindi ko pinagtapos ng pag-aaral niya para ipadapura ko lang sa hapon. Meron palang ganun. Yung magulang kahit padapurak sa hapon, okay lang, basta may pera. Basta may pera sila. Grabe. Yan nga po yung Naku. Sumakit po yung tiyak ko kakatawa sa inyo, sis Tess. Ay, nako. Ayun. Salamat po sa Diyos, sis Tess, sa pagbabahagi niyo po ng inyong naranasan. At hindi nyo pa alam yung lahat ng karanasan ko. Konti lang yung naikwento ko sa inyo. Opo. Hindi, pero lahat ng karanasan ko talagang inabot niya sa 27 years ba naman Nako, hindi na mabilang yung karanasan ko dyan sa na yan. Nagpapakita lang po, sis Tess, na talagang minahal po ninyo ang iglesia.
Ay, nako, sobra po, sobra. Biruin nyo, yung pong anak nyo po ngayon niya lang nalaman na pati pala binibigay niya, binibigay niyo po sa iglesia kay Brad Eli. Tapos siya hindi niyo man lang nabibigyan. Hindi, Tingnan niyo po. nung araw po kasi wala pa naman akong pensyon. Opo. Dahil nung araw, TNT lang ako rito eh. Wala pa akong pensyon. Opo. Siyempre, sila nagbibigay sa akin. Saan ba nanggagaling yung inaabuli ko? Siyempre, sa binibigay nila. Opo. Oh. Kaya ngayon sabi nga niya, ba't ako hindi mo binibigyan ngayon? Yung si Brad Eli pala, kung bigyan mo, ganyan. Nabulgar tuloy. Ayan, mga kapatid, ito po yung mga Exeter na sinasabihan po ninyo na kalaban ng Diyos. Ay, nako. Minsan panahon, kami po ang nagtaguyod sa iglesia, mga kapatid. Hindi po Tama. labanan ang Diyos na sinampalatayanan namin. Kaya po kami nag-exit at nilalabanan. Sino ang nilalabanan namin? Yung maling sistema at maling katuruan at pangangasiwa ni Daniel Rason, hindi po ang Diyos.